Ito yung unang ilog. So, yung ibang ilog mas malaki pa dito. Mga bay, kita nyo yung daanan dito. Ito ay buhis buhay talaga yung daanan dito. Dahil napakalalim dyan sa kabila. Yun, no, napakalalim dyan. Pag nagkamali ka ng kamada dyan mga bay, mga kabits, sa sapa ang pupulutin mo dyan. Baby, so tuloy na tayo. Balik trabaho na tayo mga bay, mga kabits. So dito na tayo sa daan na papuntang titik mga bay. Ayan na yung mga, ayan no, talagang nandito tayo sa gitna ng mga kabundukan. Daan ng gitna ng kabundukan. So samahan nyo ako sa aking road trip mga bay. Pakita ko sa inyo kung gaano kahirap dito mga daanan at gaano ka-exciting. Tara! Ano tayo? Sindangan to Bayog, Zamboanga del Sur. Ay right. Tara mga bay, mga kabets. Let's go! Tara na mga bay, mga kabets. Ayan ay atin ang lalakbayin. Ang daanan dito sa puntang Bayog, Sindangan mga bay, mga kabets. Alright. Let's go! Pada dito, topos pada. Daanan tayo mga bay, baka ma-short tayo. Naman ay nag-landslide. Padaan pa tayo ng mga ilog dahil wala pa tulay dito yung mga ilog mga bay. Ito yung unang ilog natin dadaanan bago tayo magdadaan ng ilog. So dadaan muna tayo dito sa rough road, dadaanan mga bay. Talagang mapaalog tayo dito. Yan na mga bay. Dahan-dahan lang tayo. Dahil yung abante din natin gulong ay medyo kalbo na mga bay. At baka maipit sa bato o matamaan matalim na bato mga kabets. Ito under construction pa itong daanan dito mga bay. Ito yung unang ilog. So yung ibang ilog mas malaki pa dito. At talagang alright mga bay, nakalampas na tayo sa ilog na yun. At tuloy tayo sa ating ginagawang road trip.
dito. At yung daanan parang dito ka na. Pero may tubig sila dito, may tayo matubig sa kitchen. May mga gripo din. Wala yan sa taas ang bundok mga bay. Ano? Sa taas ng bundok. Sana yung pinakadaanan dito tayo nung daanan natin ng pagkaraan. Sana naging ano na ayos na yung landslide dito. Makita natin maya-maya kung ayos pa o hindi pa. Nice! Marami mga nasa trapundok na bay. Ayan o. Kaya mga dating para magawa ng daanan. At sa lahat ng nagdalitan. Mga bato dito na ano sa taas madala na tubig. Ay nako, hindi pa naayos pa rin mga kabits. Hindi pa rin to na clearing pala. At ito na daanan talaga ang pinaka nag-landslide dito. At napakalalim dyan banda sa kabila. Mga bay, kita nyo yung daanan dito. Ito ay buhay talaga yung daanan dito. Dahil napakalalim dyan sa kabila. Yun, napakalalim dyan pag nagkamali ka ng kamada dyan mga bay mga kabit. Sasapa ang pupulutin dyan. Yun, hindi na mag-andar yung ating motor. Alright mga kabits, dahan-dahan lang tayo. Dahil napaka-kipot na ng daanan at ayan na, bangin na yung sa kabila. Isang dangkal na lang, bangin na sa kabila. Tara, tuloy tayo mga kabits. Ayan. So, dahil hindi pa ito natapos dito sa ating pagdaanan. So, alam ko doon sa unahan yung dalawang landslide doon na talagang medyo mahirap din. At doon talaga nahirapan yung mga motor dahil paahon. Kaya alam ko na hindi pa rin naayos mga kabits. Panoorin na lang natin maya-maya doon sa Sabaduhan. Bago tayo makarating ng titik, Bautore na doon sila nagsarnahan. So, right. Nakakaagad sila na municipal siya na kasi kaya ayan talaga dyan nahihirapan yung mga motorsiklo kapatapan it's something pero mas camping na lang tayo dito na tayo sa nakto na daan. Ito yung daan na nasa ano ba, nag-letter L kasi yung mapa ng ibang lungsod mga bay. Dito sa hindi na to part ng Sindangan, part na to na Leon Postigo kasunod ng bayan of Sindangan. Pero ito napaka ano tawag doon na kataka tayo bakit ito na part na ito ay part ng Jose Dalmano. Ano pala Leon Postigo. Tapos ayan, napakahirap yung daanan mga bay. Ay talagang mapatalon-talon tayo dito. At yung ano naman yung ayan mga bay,
part 2 ng Leon Postigo mga kabiits. At sa kasunod naman itong barangay ay part na naman ng Sindaangan. Bali, sumingit yung barangay dito ng nakuha sa Leon Postigo. Sumingit sa gitna, kaya ang nangyari dito ay hindi ito na ayos. At kabilang bayan na naman ang magpaayos nito. Sana maayos na to. Dahil isa din to sa nagpapahirap sa mga tao dito na dumadaan, lalo na yung dito nakatira. At walang ibang choice kundi tatahakin ang daanan na to mga kabiits. So kailangan lang natin magdahan-dahan dahil lalakihan mga bato at lumutang yung mga bato dahil doon sa dahil doon sa pag-ulan nga. So ayan o, kita nyo yung landslide dyan. So, malaking landslide, pero may kanal, hindi siya umabot dito sa kalsada. Maya lang kaunti doon sa baba, doon na natin makita yung doon landslide na natabunan talaga ang daan. Kaya yung motor walang magagawa kundi paakyat din yung motor doon sa lupa na landslide. Sana tuyo na yun dahil nung nakaraang mga araw dumaan tayo dito, napakaputik mga kabiits. Ayan o, talagang patalon-talon yung motor dito mga kabiits, mga bay. Dito ka talaga mahihirapan kasi yung mga graba ay lumulutang. At kung umulan naman to ay madulas din to dahil manipis lang yung graba mga kabiits, no? Kita pa rin yung putik lupa, pulang lupa. Yun, lapit na tayo sa banda na may landslide mga kabiits. Pangalawang landslide to. Yung may motor na iniwan dito, hindi na siguro kaya talaga papasukin. Kaya siguro na lang ang ginawa ay iniwan na lang ito ng motor. Ayun na mga kabiits, yung landslide kita na sa ating kamera. Ito na landslide dito mga bay. Kailangan talaga natin umakyat. Ay! Matay pa. Yun o. Ayan mga kabits. Talaga pag may karga ka dito, hindi na to pwede talaga. Talagang bubuhatin mo na lang yung karga mo, tapos itulak yung motor. Ayan yung una. Pangalawa yung, at ito yung panghuling landslide na ating madaanan mga kabits. Yung mga guro dito na nagtuturo sa barangay Titik, ito yung talagang pinag-ano nila, pinagreklamo dito. At dahil pag umulan to, hindi na talaga madaanan mga kabits. So kita nyo yung, at dito naman ay na rin, malalim na yung kita nyo yung mga bato mga bay ay lumulutang na. Hindi ito masat pag paahon ka, talagang kailangan mo dito ng
Alalay tulak. Alright mga bay. Lampasan din natin ang hirap na daanan. Pero ano pa, dadaan pa tayo ng ilang mga ilog. Ito ilog na. Ito yung pangalawang ilog nating tatawiran. At may 4 at 3. May 3 ilog pa ang ating tatawiran mga ka-BH. Kaya kailangan talaga dito bago ka dumaan dito mga bay, paalala. Kondisyon mo na yung mga motor. Dahil medyo malalim na yung tubig dito. At baka magka-problema. Lalo-lalo na yung mga mababa na mga motor. Yung pang babae at automatic ba. Gaya ng Mio Bit, yan click. Nakakawawa talaga dito. Kasi malalim na yung ilog dito na dadaanan mga ka-BH. Alright. So, dito na tayo. Papasok na tayo ng Barangay of Titik mga bay. At kakain lang tayo. Kaya pero bago tayo magkarating ng Titik, daanan muna natin yung ilog, isang ilog pa ating dadaanan. So, tapos ng Titik, daanan pa natin yung malalaking mga ilog, dalawang ilog. Doon pa tayo. Bali, wala dito. Mapunta doon sa galing doon sa atin ay kalahati pa lang tayo mga bay. Ito pa lang. Kalahati pa lang tayo sa ating paglalakbay mga ka-BH. Alright. Dito ay ano to, dito lahat. Tribo subatin to dito lahat. At yung mga kita nila dito ay ating yata pa rin ating matabok logo. Ayan, may lahi dito sa bakit. At yung ex-kapitan din po ano. Palit. Dito pa yung mga equipo sa mga ibang nagkontrata dito sa paggawa ng daan mga ka-BH. So, pagdating ko dito ay putol na naman to dahil may ilog to sa unahan. Kaya siguro pinanito nila baka may balak silang gawan ng tulay. Kaya ito ang ginawa mga bay mga ka-BH. Alright. So dito may ilog na naman to. Ayos na yun pala yung ilog. Dahil na ilang araw na din na hindi na umulan. Kaya medyo na yung ilog mga bay. Pero malalim pa rin abot pa rin ang spark plug. Pasa pa rin yung spark plug ng ating motor. Alright, so ito na tayo sa barangay. Malapit na. Barangay ng Titik mga bay mga ka-BH. Sakayin na tayo dahil time check nakapulso na lang. Nakit na ang music. Kakain na tayo. Bago tayo tuloy sa activity. So, dito tayo kumain sa madalas natin kainan. So ito yung paralan nila dito mga bayo.
para lang na tayo ng titik. Huling bayan pa, huling ano to? Huling barangay, boundary ng korte. Huling barangay din ng Sindangan. Alright. At dadaan tayo dito. Kaya dahil kakain tayo dito tayo. Madalas kumakain mga boy. Pero sirado. Sirado mga kabeits. Kaya doon na lang tayo sa unahan. Ito yung hospital nila. May balak na ito na gawin na itong lungsod. Kaya may hospital. Ayan yung hospital mga bayo. Ayan. Hospital ng titik. So dito tayo kakain. Sana ano pa. Sana may pagkain dito. Parang wala na rin ata. Wala na naka-display mga kabit. So tuloy na lang tayo. Sa bayog na lang tayo kumain mga bay dahil wala na. Basta ka ng ulam. Harap. Sa Bangka del Norte, sa Bangka del Sur, at sa Bangka Central. At sa baka may nakakilala sa atin ating mga kaibigan at may kamag-anak din tayo dito banda side ng ating mama. So shout out na lang at mag-comment na lang. Sana makita tayo dito. Alright, dito ay rough road. Basta rough road mga bay, ang kasunod ay ilog. Dahil hindi ito muna nila tinatapos. So ito na yung ilog mga kabits. Ayan. Ito yung ilog na medyo malalim at malaki, malapad. Wawang motor. Wawang motor mga bay. Ayan. Medyo minor yung ating motor doon. Sa ano ata ba, sa sobrang kawawa talaga dito pag dumaan dito. Kawawa yung makina. Sobrang init, sobrang layo ng biyahe. Tapos biglang lulusog sa tubig mga kabits. So, wala tayong magawa dahil nandun yung ating trabaho at ito ang medyo malapit din. So malapit na yun. Yung 3 oras, kulang-kulang 4 na oras na biyahe. Mas malapit pa kaysa dumaan tayo sa April. Ay dumaan tayo sa April, halos umabot ng 5 oras mga bay. So nakatipid tayo kaunti sa gasolina. Yun lang nga, ang problema ay yung motor mo rin. Sobrang init na ng makina tapos biglang lulusog. So, hindi natin alam kung anong kahinat na ng motor pag palagi natin ginagawa. Ito na, daanan sa kagubatan. So dito banda pala mga kabit, share ko sa inyo. Dito banda yung people na sinunog. Sinunog na makaliwang grupo. Dahil hindi ata nagkasundo sa bigayan. Kaya ayun, sinunog. At dalawang ekwipo sila nasunog dito. Bago na buo ito ng karsada. Nadaanan mga kami. So dati ay mayo lang talaga dito ang makadaan. Lalo-lalo na pag nagulan. So ngayon, medyo madaanan na. Wala pa din daanan. So dito na ba mga bay? Ay, boundary na to ng sa Bangka del Norte, del Soto, sa Bangka del Norte. At kasunod itong bayan ay Bayog. So, kasunod ito na barangay mga bay, natin magdaanan. May park na sa Bangka del Sur, park ng Bayog, sa Bangka del Sur. So
ay. Oops, grabe. Magkita. Pero dahan-dahan lang tayo. At dito, napakalalim ang bukida. So, pwede din sa ano dyan. Sa mahilig magbangking-bangking, pwede dadaan dito. At dito, landslide na naman. Konti lang yung landslide. Pero pag sasakyan siguro, yung mga malalaki na sasakyan, hindi ata ang kadaan dyan. Alright, kabay. Ito, landslide na naman. Oh. Talaga pag ganito na bagong gawa ng daan, ayan ba, bagong gawa ng daan, ay madalas talaga nag-landslide. Dahil malambot pa yung area. Ayan, naglalaki ang cutting mga bay. At wala ka anong katao-tao. Ang makita ko lang dito palagi ay puno. Kaya dito, pag nadaanan ka, aplatan. Talagang, lalo na pag wala kang mag-emergency. Kung wala na talaga dito makita mga vulcanizing. Dahil walang katao-tao ka. Tuloy tayo dito sa ating paglalakbay. Dito na tayo sa Pwede Forest. Lamig kasi ang hangin dito. Lamig ang hangin na lumayad sa iyong balat. Kahit halos kahoy, nagdalag yan kahoy ang nakapaligid. Paligid sa harapan. Ayan o. Yan o, sakit. Ayan mga bay. Lobak na dito. Ito, may marami pa ito mga wild animal. Ito sa area na to. Nakawal. Ay, sige. Big. Ito pa. Sabi nila.
yung panghuling ilog na ating madaanan mga kabits. Panghuling ilog. Ginawa na ng tulay pero hindi pa tapos. Ayan, naharap road na naman. Dahil kinukunan mo na ng level yung tulay bago gawan to ng daanan. So, may tikbalang. Alright, shout out. Sana may service na tikbalang mga kabits. Ayun, yung ilog, napakalalim na yung ilog. Tingnan natin kung kayanin ba sa ating motor. So ito yung panghuli nating dadaanan. At dito muntikan tayong namatayan ng motor dito mga kabits. So sana hindi tayo mamatayan. Ayan o. Ayan. Ako. Ayos. Last na yun pero talagang lubog ang makina. Lubog ang makina sa motor mga kabit sa tubig. Under contraction pa to dito at talagang maputik pa. Daan lang tayo mga bike. Alright, so dito pala banda ay makikita natin ang ibang talent ng mga Pinoy. Puste sa gitna ng kalsada, iba talaga ang tigas ng ulo ng Pinoy. Ayaw din bunutin ng taga Samsurico. Alright. Ito na mga bay. Dapat lang. Hadapan ka. Ganon kagaling mag-isip ang mga Pinoy mga kabihit. Sabi ganon katigas ang ulo. Kita nyo, puste sa gitna gitna ng daanan mga bayan. Gitna ng daanan, puste pa yan ng kurente at ito yung live niya. Live wire niya mga bayan, napakababa din. Ayan o, yung live wire niya ay pwede na abutin ng tao. Pero iwan ko lang bakit hindi binunot, no? Siguro hindi nakasundo sa bigayan ng kontraktor. Pero sana mapag-isip-isip na mas mahalaga ang buhay ng tao. Sana mapag-isip-isip sa kampanya na mas mahalaga ang buhay sa tao. Pag may nabangga dyan sa poste na yan, alam ko na bubunutin na nila yan pag may nag-waste na ng buhay dyan. Lalo na pag gabi, nasa gitna ang poste sa kurente. So, pag naka-idlip pa dyan, talagang sapol ka doon sa poste ng kurente. Alright, so dito na tayo sa Bayog mga bay. Hanggang dito lang ating video. Maraming salamat po sa lahat na nanonood sa atin. Hanggang dito lang muna ang ating video para makapokus na tayo sa pag-drive. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin sa hindi pa naka-subscribe. Please subscribe na rin sa ating YouTube channel. IBS Motovlogs Vlog. Alright, mga bay. At pakihit na rin ang notification bell para lagi makikita sa ating ginagawang video. Next video, mga katatawanan, work activities, mga adventures at kagayat sa ating channel. Let's Motovlogs Vlog. Alright, hanggang sa muli. Bye!